lalakbay ka tungo sa daan ng kabanalan. Nakapait din sa atin, no? Ang dating pamumuhay at nakakulong sa buhay ng pagiging chismosa, bubuksan mo na at lalabas ka na roon. Magsisimula ka na sa daan ng pagiging maunawangin sa kapwa mo. Ang dati nakakulong ka sa pagiging mapapamusga sa kapwa mo, buksan mo na ang pinto at lumabas ka na, simulan na maghambak na yan. Simulan mo na yung paglalakad na yan, tungo sa pagiging mapagmalasakit sa kapwa mo. Our journey of faith starts not only with the first step, but when we open the door to start our journey. Kaya ang magandang paalala sa atin, sa pagbukas ng pinto, nagsisimula ang paglalakbay. Pero may catch to. Ito ang catch natin. Paanyaya sa isang paglalakbay patungo sa pag-asa. From one point to another point, from point of hopelessness towards the point of hope. From the point of being alone to the point of encountering the risen Lord in our lives. Yun yung paglalakbay natin. Lalo na sa panahon na pakiramdam mo, mag-isa ka lang, wala kang kasama, wala kang talakbay. Ang paalala ng Diyos sa atin, start that journey and walk with others. May nagsabi ko doon, isang araw na ikinig ko ng radyo, may nagsabi ko doon, ang isang paglalakbay daw ay nagiging mabilis kung may kasama ka. Kasi pag may kasama ka, hindi mo napapansin ang haba ng biyahe mo. Diba? Hindi mo napapansin ang haba ng biyahe mo kung may kasama ka. Pag-isa, sino doon dito nakaratas ng traffic? Mga taga-Maynila, taga-Arsize, hindi nakaratas kayo ng traffic. Araw-araw may traffic dito. Maliban na sa Sabado ng umaga, mamaya hapon pawin ang traffic na. Bukas na umaga, medyo lumag-lumag pa yan. Lakay ng Quiapo, traffic pa din. Kahit hindi mo uso na maglinggo, wala kang maluwag ng traffic. As tao ka ng Quiapo, maluwag pa traffic pa rin naman sa amin kahit linggo. Pero hindi ba kahit traffic, pag may kasama ka, hindi mo nararamdaman yung traffic. Diba? Pag may kasama ka naglalakbay, hindi mo nararamdaman ang pagod at haba ng biyahe dahil may kasama ka na naglalakbay. Kaya, ang imbitasyon sa atin sa isang paglalakbay na ito ng Pileo, hindi ka nag-iisa. No one goes on the pilgrimage alone. We always go with others. Yung pagpunta nyo dito, yung pag-pilgrimage natin patungo dito, naglakbay tayong magkakasama. Ako din naman, nag-yako din ako eh. Nag-itry ko kung wala kaya ako agad dito. It started with a journey. I had to open the buksan ng pinto ng kwarto ko para lumabas. Buksan ng pinto ng kumbento para lumabas. Pumunta rito. Magbubukas ng pinto, magsisimula ng paglalakad. Pero sa paglalakbay natin, hindi tayo nag-iisa. Malapit lang ito. Sa may Santa Cruz. May nagsabi nga ako, kung may gusto ka daw makasama ng matagal, itaan mo sa EDSA. Ay, kasi matraffic mo. Kung gusto mo daw makasama ng matagal, itaan mo sa EDSA. Paglabas nyo ng EDSA, Ulit na kayo. At hindi ba kahit isang mahaba ang biyahe, traffic, dahil may kasama ka, hindi ka nahihinig. Hindi mo napapansin ang haba ng biyahe.
At yung paglalakbay na yun becomes worthwhile dahil may kasama kang naglalakbay. Maganda sa Ebanghelyo na meron ding paglalakbay na magandang pagbinaya natin sa umagang ito. At yung paglalakbay na ito, nagsimula ang paglalakbay sa pagiging malungkot. Malungkot yung paglalakbay na yun. Bakit? Kung babalikan natin ang kwento ng paglalakbay ng dalawang alagad patungong Emmaus, sila ay naglalakbay. Hindi sila masaya naglalakbay. Ano ang itsura nila? Hindi maipinta. Diba? Malungkot. Disappointed. Hopeless. It was a journey of hopelessness. Kaya nung nakalimutan na nakita nila si Jesus, ang hambing sa atin ng Ebanghelyo, nung hindi nila nakilala, kasama nila naglalakbay, ano ang itsura nila? They were disappointed. Dahil sinabi nila kay Jesus, ikaw lang ba ang tao sa Jerusalem ang hindi nakakaalam ng mga pangyayaring nangyari? Na si Jesus, na akala namin Mesiyas na magliligtas sa amin, ay itinakwil, nagpakasakit at siya'y namatay. At may mga nagbubulong-bulungan pang siya'y buhigaw ng buhay. That journey was a journey filled with disappointments. Yung expectation nila, ito eh. But when Christ died, parang gumuhan lang. Para nawawala sila at naliligaw. Isa sa buhay din natin, pwede din ganyan. Our journey could also be a journey filled with hopelessness and disappointments. Sino ba dito sa nakaranas ng ma-disappoint sa buhay? Asa ka ba? Nakaranas ka ng disappointment. Nalala kayo, siguro yung issue ng blood control. You're disappointed. Magbuto ka ba? Siguro pumunta sa People Power Monument noong 21, pero pa dito pumunta sa Luneta. Blood control. Sabi ko lang dito sa inyo, pumunta sa Medyo, lang. Oo, totoo yan. Mas maganda ba Ano, kung kayo? Amerika? Diba? Ito, may nagsabi matagal na bridge. At times in life, yes, we experience Mas maganda disappointments. ng tunin natin. We experience hopelessness. But remember, you are not alone in your journey. Darating daw kasi ang panahon. Ano dito? There is a Lord. Meron pang reliyon. Ang si Jesus na muling nabuhay ang kalakbay natin at kasama natin sa paglalakbay natin. At maganda makita, kasama ba nila si Jesus nagsimula sila sa paglalakbay? Hindi. Nakakasalubong nila si Jesus. Sinamahan sila sa gitna ng paglalakbay nila. Kaya sa buhay din natin, bilang Kristiyano, kasama natin si Jesus na sinasalubong tayo sa gitna ng ating paglalakbay. Si Jesus na muling nabuhay, sinasamahan tayo. Kahit na may disappointments, kahit na may pinagdadaanan tayo, kahit na minsan may kalungkutan tayo bitbit at dala, si Jesus ang kasama natin at kalakbay natin. Amen. At minsan, hindi natin napapansin si Jesus. Kaya diba, kung kwento ng dalawang alagad, hindi nila nakilala si Jesus. Akala nila isang kapwa nila naglalakbay. Nung tinanong kaya nakasalubong sila ni Jesus, ang sabi nila, ikaw na lang ba ang hindi nakakaalam? Siguro sa lingwahe natin ngayon, sasabihin natin, hindi ka pa ba-updated? Hindi ka pa ba-updated sa mga nangyari? Pero, si Jesus, habang naglalakbay sila,
pinaliwanag sa kanila ang kanyang salita ng Diyos. Binuksan sa kanila ang mga kasulatan habang naglalakbay sila. At siguro yung paglalakbay na yun, dahil may kasama sila, kasama nila si Jesus, yung paglalakbay na yun, hindi nila napansin yung mahaba ng biyahe na yun. Kaya nung magtatakip silid na-realize nila na doon na sila, nung si Jesus, kung hindi nila makilala, at hindi mo na nakikilala, ay para magpapatuloy sa buwan, anong sabi? Dito ka na muna at magpagabi. Dito ka na muna at magpagabi. At hindi ba kapag may inimbitahan kami sa tao na dito ka muna, ibig sabihin mo, gusto mo ba siya makasama ng matagal? Diba? Dahil gusto mo ba siyang pakinggan? At siguro marahil ito yung nararamdaman ng mga alaga. Yung dalawang ito na patungong Emmaus, sila'y pinupuno ng kalungkutan. Parang lahat, para sa kanila ay bumaksak ang lahat. Pero dahil si Jesus ang nakita nila, at magandang ambing sa atin ng Ebanghelyo, anong nararamdaman nila? Kaya pala, naglalagablab ang ating mga puso habang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan. Eh, yung nararamdaman nila habang naglalakbay sila. Were not our hearts burning as He was opening the Scriptures to us? Yung nagsimula sila sa paglalakbay na malungkot, hopeless, lito, tuliro, name it. Pero nung si Jesus ang nakalakbay nila, naglalagablab ang kanilang puso at nag-aalab ang kanilang mga puso. At yung alab na yun, yan ang alab ng pag-asa. Yung alab ng pag-asa na yun, kaya nga diba, ang ganda ng mobilyo natin, yung ningas ng pag-asa. Diba? Kanya nyo napapatay naman, hindi ko pa nabisado. Pero, diba yung minas ng pag-asa na yun, yun yung naramdaman ng mga alagad kung sila'y patungo sa Emmaus at sila'y kasama ni Jesus na nagtatakbay. That flame of hope that Jesus instilled on these two hopeless, tired, lost disciples of His. Kaya maganda rin sa buhay natin. Oo, nakakaranas tayo ng kawalan ng pag-asa. Isa, nakakaranas tayo ng disappointments. Pero, sa kabilang ng mga disappointments natin sa buhay, ang binabalikan natin ay ang salita ng Diyos. We always go back to the Word of God. At ang salita ng Diyos na ito ay ang salita na nagbibigay pag-asa sa buhay natin. Ang salita ng Diyos na ito ay nagbibigay kagalakan sa atin. Eh, hindi ba? Kapag minsan nabibigatan na tayo sa paglalakbay natin, anong binubuklat natin? Minsan nagbabasa ng Bible. Dahil doon tayo minsan humuhugot ng lakas. Doon tayo minsan nakakakuha ng inspirasyon mula sa Diyos. It is in the Word of God that we get consolation when we are tired and weary and hopeless in our journey. At dahil kasi yun din, mula sa ating kwento, yun din ang pinagmulan ulit ng pag-asa nila. Si Jesus, na kanilang nakalakbay, binuksan ang salita ng Diyos para sa kanila, at yun ang nagbigay ulit ng alam ng pag-asa sa buhay nila. Kaya, di ba, nung nakikusap sila kay Jesus noon na muna magpatuloy sa paglalakbay, nagpagabi na muna kasama sila, nung pinaghati ni Jesus ang tinapay sa harapan nila.
nakilala nila si Jesus yun. Kaya sinabi na kaya pala, ganun na lang ang pakiramdam natin habang pinapahayag sa atin ang kanyang mga salita dahil nakilala nila si Jesus yung asawa nila. Kaya di ba, tayo bilang Kristiyano, si Jesus ang pinagmumulan ng pag-asa natin. At kay Jesus, natatagpuan natin ang pag-asa na hindi tayo bibiguin. Huwag mong ibalik ang pag-asa mo sa ibang bagay. Kasi minsan, kung sa tao mong lalagay ang pag-asa mo, sa kung ano meron pa ilalagay ang pag-asa mo, baka ma-disappoint ka lang din. Pero kung kay Jesus mo ilalagay ang pag-asa mo, siya ang Diyos na nagmamahal sa atin. Pinagmumulan ng pag-asa natin. Pag-asa, hindi tayo bibiguin. Amen. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pag-asa. Amen. Hindi siya Diyos na pag-asa. Amen. Siya ay Diyos ng pag-asa. Hindi siya Diyos ng ng pag-asa. Siguro sa buhay natin, may mga nararamdaman, may mga karanasan tayo na tila pinaasa tayo. Pinaasa, pero hindi ito ng Diyos sa atin. Siya ang pag-asa natin. Pero hindi nagtatapos doon ang paglalakbay. Madalas kasi matatapos tayo nung makita nila si Jesus, biglang nawala si Jesus. May pangalawang part yun. Bumalik sila kay Pedro sa Jerusalem. Nung nagpakita nila si Jesus, sa paghahati ng tinapay, nakita nila si Jesus at bigla siyang nawala sa harapan nila. Anong ginawa nila? Agad sila umalis at bumalik sa Jerusalem para ikwento kina Pedro at sa mga kasamahan ang karanasan nila. Kaya maganda rin sa atin, no, bilang mga mother partner, that we first encounter Christ. Una mo natin sanang makasama si Jesus, makilala si Jesus na Diyos ng ating pag-asa. And when we encounter Christ who is our hope, we now share that hope that we experienced. Yung pag-asa kasi hindi lang para sa iyo yan. Hindi lang para sa atin yan. Hindi yan for personal consumption only. But hope is what grows when we share it to others. Dahil kamo sa panahon na yun, marami yung nawawalan ng pag-asa. Kaya ako, hinihingi ng ating nakaraang Santo Papa si Papa Francisco na maging tema ng paglalakbay natin sa jubileo ito ay ang tema ng pag-asa. Dahil sabi niya, I chose hope as the theme for this jubilee because we are facing a world and many right now are hopeless in life. Sabi niya, it is good for this year to rekindle again hope in our lives. Makita mo ito, masungkuhan mo na laging may pag-asa sa buhay natin. Amen. Sabihin mo nga sa katabi, may pag-asa. May pag-asa. Pag-asa natin nakilala at nakita ang pag-asa na ito. Si Jesus, ang muling na buhay, yung binabahagi ni natin Ano naman dyan mas ngayon? ang Sabado ngayon. pag-asa na ito. Kaya, tulad ng dalawang alaga, nung nakilala nila si Jesus, binahagi nila ang kwento ng pag-asa na ito sa mga alaga.
Isipin niyo yung pakiramdam nila. Akala nila lahat tapos na, wala na. Taano na. Pero nung binahagi nila ang karanasan nila, ito din ang nagbigay pag-asa sa mga anak nila at kasama nila. Si Jesus ay buhay siya, nakita namin siya. Nakita-kilala namin siya, nung natin ay tinabay, nakasama namin siya sa paglalakbay, na kami pagod na pagod at nawawala ng pag-asa. Nakita namin si Jesus. Sana ito din ang sinasabi namin bilang mga MPG. Hindi natin sinasabi, ay, alam mo, nakita ako. Si ganito, yung boss niya, binibirenda. Alam mo ba, si ganito, nakita ako, nagplansya na bilhin, lusot-lusot naman. Ay, alam mo, pag nagpaplansya tayo, si Sister Gano, hindi naman naglilinis siya, nagbibirenda lang eh. Sana hindi na yung kinikwento natin eh. Sana kinikwento na natin, nakita ko si Jesus. Nakikita ko si Jesus sa paglilingkod ko. Nakikita ko si Jesus sa paglilinis ng simbahan. Sa pag-ayos ko ng pagkagamit sa anak. Nakikita ko si Jesus. At pag may kasama ka na nawawala ng pag-asa, pwede mo sabihin sa kanya, huwag ka magkalala, nakita ko din si Jesus. Ikikwento ko sa iyo, paano ko siya nakita. Diba? Sana yan yung kwento natin. Sana ito yung maging bukang bibig natin. Mga kwento na nagbibigay pag-asa sa kapwa natin. Hindi ikaw ang dahilan na mawawala ng pag-asa. Walang bago? Walang bagong ano? Meron ba ako doon? Meron. Sana hindi ikaw ang dahilan Pagka kung bakit may nasasaktan ka kapwa mo. At tayo sinagtan mo siya. Kaya ko gusto. Meron ba? Mawawala siya ng pag-asa at tila nalilito at Apat yata ako natutulog. tatlo. Sana bilang lingkod. Meron ko man kasi gamito. Bilang mga mother-mother, Parang ayaw ang nagdadala ng pag-asa. buhay ko pag hindi ako Hindi tayo ang ano pag ano lang, pag yung may magapo na ano. We bring hope because we encounter the Lord first. Kaya, as we encounter hope, we spread hope. Sa paglalakbay natin, sa ating pagkasumpong ng pag-asa nito, sana tayo din bilang Kristiyano nagbibigay pag-asa sa kapwa natin. Spreading and sharing Hope. Maalala niyo, sinabi ko sa formation natin, sa recollection natin, pag nakikita ka, ano ba nakikita nila? Pag may sisirin ka sa sacristy, at makita ka, ano sabihin niya? Ay, ayan si sister. Mamaya tayo masok-masok yan. Ipapasok na bibig ng EMHC. Ay, sino na sacristy? Ay, si sister. Ismosa yan, may mga ay papasok tayo si sister. Ngunyan mayo. Para binibigyan. Hindi ko na nagpasok. Pinalaki siya sa akin sa sister, hindi ko lang pinipin. Eh, pinipin pa ako. Ano? Hindi kita? Ang gano'n, is there hope when we are being encountered? Are we sharing hope? Kaya siya magandang tapik-tapik din sa atin, no? Paalala. No? Ako bilang isang naglilingkod, pag nakikita ba nila ako, what do they see? At sana, pag may papasok sa sacristy, makikita ka, ay, sino na si sacristy? Si sister na. Ay, sige, pasok tayo. Mabait naman yan. Sino sa sacristy? Ay, sige, ay, sige.
sige, pasok tayo. Hindi naman nakakatakot ng pinagyan. Diba? At isa ano nyo sa inyo mga mother partner? Yung mga sakristan, lagi kayo kasama. Lagi kayo nakatulong palad. Malay nyo mula sa inyo, may isang sakristan sa parokya ninyo na mag-iisip Pare. kaya. Yes! Diba? Amen! Kasi dati lang tama na ako. Nagiging butugod na ako. Kukunin na rin ako. Pero malay nyo isa sa inyo, may mag-inspire dahil sa kaputihan ninyo, encourage nyo siyang magmali, malay nyo, pumasok sa seminaryo yan, may papalit pa sa akin. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya sana when people see you, they see the face of hope in you. Tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo lang, tingnan mo lang. Tingnan mo lang, wala ko sinasabi may gagawin. Tingnan mo lang, tingnan mo lang. What you Dapat katabi ko si Pas dito. Dapat katabi ko dito si Pas eh. Ayaw na may electric fan. Oo. you see the face of O, hope. nasaan yun? First of all, Hanap ito na wala electric pan yung Do you see the face of hope? Do you see the face of encouragement? At sa totoo lang, what does hope also do to us? Hope and peace. Ang pag-asa ay nagbibigay pagkilo sa mga sulat. May kanya-kanya tayong sulat. Sino ba dito walang sulat? Di ba? Lahat tayo may sulat, lahat tayo may pinagdaanan, lahat tayo may problema. Sino dito walang problema? Taas ang kamay! Walang problema, walang problema. Taas ang kamay, going once. Wala naman, di ba? Lahat tayo may problema, lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo Alam niyo, kada na pinagbibidyoan ko siya eh. Hindi natin alam ang kwento na yun. Diba? Alam niya, Hindi natin alam alam niya binibidyo ko siya. Alam niya binibidyo Alam mo ko bang siya. Yung topic niya kasi maganda eh. Alam mo ba ang kwento niya? Alam mo problema niya? Maliban sa pera? Hindi. Diba? You do not know the story of the person next to you. Kahit na marami mo pa siya. Kahit na araw ko, hindi mo nagkikita kayo. Hindi mo alam ang pinagdaanan niya. Hindi mo alam ang kwento ng buhay niya. Hindi mo alam baka may ginagawa siyang problema ngayon. Hindi mo alam baka bago umalis siya, nag-aaway siya ng mga anak niya. You do not know. We do not know the story of the person next to us. Kaya, sana bilang mga naglilingkod, dahil natagpuan natin yung pag-asa na ito sa Panginoon, Share ko to sa MB. Kaya nabi ko to ng nagbibigay umpisahan. tayo sa kapwa natin. Hindi tayo Share ko ang to sa grupo gumagawa ng natin, pero sugat sa hindi ko lang kasi kapwa naumpisahan ito eh. tayo ang nagbibigay pag-ibig because hope heals a person. And a person that is healed heals other people as well. Amen. Pero isang tao na hurt, at may hurt niya, ano ginagawa niya? At hindi nag-heal yung hurt niya, natatakit din ang kapwa niya. A hurt person Heart hurts also, others. others. Totoo yan. A healed person heals Others. Amen. And that healing comes through hope. Amen. Galing. That healing comes through hope. Sa araw na ito, pinabiniwag natin ang kapistahan mo, San Juan, na 23. Matanong ko lang mo, nag-isang tumama ko sa 1956 hanggang 58 hanggang 1962. Sino ho nakaabot sa kanya? Ay, umamin. May mga pinanganak pa dito, 1958, hanggang 1962, okay na kayo niya. 2 years old ka, 1958, 2 years old ka.
1960, kami nanganak na sister. Hindi natin sister. Alam mo na, wala din natin sister na. At isa sa mga sinasabi niya, no, babasahin natin, consult not your fears, But your hopes and dreams. sorry for the time, but your hopes and dreams. Minsan kasi, sa buhay na desisyon natin, ang unang pumasok yung at tinatanong natin lagi, yung takot natin. At yun yung takot na minsan hindi na tayo makagalaw. Hindi tayo makakabante dahil bakit? Matakot ka na. Takot ka maluwambay sa buhay mo. Kaya ang isa't takot, hindi na naman makakagalaw yan. Minsan nung may isang tao, pinasok siya sa horror house. No? Sa matinding takot po niya, hindi na po siya nakagalaw sa pinto pa lang. Wala pa siya, natatakot na siya, hindi na siya makagalaw. Kaya sinabi ka sa pagka naman pumasok sa idak ka na lang, hindi ka na makagalaw. Naninigas ka na sa takot. Diba? May salita tayo doon eh. Naninigas sa takot. At di ba yung tao naninigas sa takot, hindi na nakagalaw. Hindi na siya nakaisip ng tama. And that happens also to us when we console our fears. Wala pa nga, iniisip mo na yung mga what-ifs mo. You are consulting your fears, your disappointments, that you find yourself naninigas sa takot. Kaya ang paalala sa atin na sa pinag-iibang natin, do not consult your fears, but your hopes and your dreams. Anong mga pangarap mo? Anong nais mo? Anong pinaka-asa mo? At yan ang pag-asa namin bilang mga naglilingkod sa simbahan. Una natin nakita si Jesus. Una natin nakasama si Jesus. We encounter the risen Lord in the lowest points of our lives. When we are taking that journey that is filled with disappointments, feeling of being lost, it is the risen Lord who walks with us. Si Jesus na muling nabuhay, kasama natin ng tatanggal. Sa pagbubukas niya ng kanyang salita, nagbibigay pag-asa mo sa ating lahat. At pag nakilala natin si Jesus, nakalungkapan natin si Jesus, from that experience, we share that experience of hope to others. Hope that inspires. Hope that heals others. Kaya, magandang kombinasyon sa atin sa patuloy nating paglalakbay. Tara na, maglakbay tayo. Huwag ka na manatili dyan. Huwag ka na manatili nakakulong. Buksan mo ang pinto. Simulan mo ang paglalakbay. Simulan mo ang paglalakad. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay. Manalangin tayo sa mga anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito ng paglalakbay namin sa jubileo ito. Nawa, Panginoon, sa jubileo iniiwag namin ng jubileo ng pag-asa ay makilala ka namin ang aming pag-asa na hindi kailan kami ibigin. Kayo po ang Diyos na muling nabuhay. At sa inyong muling pagkabuhay, kayo po ang nagbibigay pag-asa sa amin. Lalo na sa mga panahon na napanghihinaan kami, nawawala kami ng lakas na loob. Minsan ay tinatamad na kami maglingkod sa iyo. Nawang Panginoon, ikaw ang maging pag-asa namin. Ikaw ang dahilan ng aming magpapatuloy sa paglilingkod at pagmamahal. At nawang Panginoon, sa pagkakilala namin sa iyo at pagpapalad namin sa iyo, kami din po ay maging larawan ng iyong pag-asa sa lahat. Maging larawan na mga Panginoon ng pag-asa sa aming pamilya.
Maging larawan nawa kami ng pag-asa sa mga kakilala namin mahal sa buhay. Ang ganon din, kami ay makapagdala ng paghihilo sa kapwa namin. Makapagdala ng inspirasyon at maipasa namin ang pag-asa mo na aming unang nakasalamuha at nakita. Inihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa inyo lahat.